Yung mga ginamit mo dito, kailangan mo pa ba to? Hello po. Good Good evening po, evening po. Pastora. Good evening po sa inyong lahat. Okay. Good evening po. So, simulan po natin yung ating discussion ngayong gabi. Hiniling kong si Pastora Joanne ang siyang mag-pray. Magandang gabi po. Okay, magandang gabi po, Pastora, at sa lahat po, magandang gabi. Okay, tayo po ay manalangin. Ama naming nasa langit, pinupuri at sinasamba ka namin ngayong gabi ito sapagkat ikaw po ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa buong araw na kami po ay iyong iningatan. Salamat po sa proteksyon, sa provision. Salamat po sa kalakasan na binigay niyo sa amin. At maraming salamat po sa pagkakataon na ito na muli na kami ay matuto ng iyong mga salita. Aking dalangin po na gamitin niyo po, patuloy niyo pong gamitin si Pastora Tess po para magturo sa amin ng karagdagang kaalaman at karunungan na galing sa inyo. Maraming salamat po. Ang aming hiling, Holy Spirit, na ikaw po ay mangusap sa aming mga puso ngayong gabi, O Diyos. At salamat po na patuloy ka pong patuloy po kayo mangusap sa aming mga puso sa pamamagitan ng iyong mga salita ngayong gabi. Amin pong lang lahat ng ito po ay aming idadalangin at nasalamatan ka, pinupuri ka, O Diyos, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Okay po. So, magandang gabi po sa inyong lahat. Gusto ko pong malaman kung ano na po ba ang mga nangyari sa inyo sa buong linggo. Medyo ako po ay hindi inaalisan ng malat dahil nung nakaraan ay nilagnat na rin po ako dahil sa ubo-sipon. Kaya medyo tayo po ay magmamadali sa ating discussion kasi kaunti lang po yung charge ng boses ko. Kapag nasobrahan na po ako ng salita, nawawala na po siya. Kaya medyo magmamadali tayo sa ating mga discussions ngayon. So sige po, bigyan ko muna kayo ng pagkakataon na magbigay ng inyong mga patotoo. Kumusta na po kayo sa loob ng isang linggo? Si Kuya Arlan po. Magandang gabi po sa bawat isa. So magandang gabi din po, Pastora. So ayun po. So nangyari po sa akin, sa bahay lang po ako kasi naka uninterrupted break po ang mga teacher. So Hello po, Pastor. May ano ako, saglit lang may klase kasi ako online ngayon. Sa Zoom. I-chat mo na lang, i-chat mo na lang. Hindi ko pala na rin po kasi ako. May ano po dito pulot. Sige. Okay. Pagkatapos, ngayon ba? Bukas. Opo, ngayon po. Gusto mo dalhin mo rito sa bahay? Saan banda po yung bahay niyo po? Dito sa Tuko. Andyan pa ba si Kaykay? Pagpag po, nandito po. Pasama ka na lang, may klase kasi ako. Sa pita po. Hindi, dito sa Tukop. Tukop po. Sa Tukop. Alam ni Kaykay, tsaka ni mama mo. Sige po. Pasama na lang po kami kila nanay po. May klase kasi ako ngayon dito, online. Opo. Okay. Sige po, sorry po, Pastor, na ano ko po kayo, na abala po kayo. No problem. Sige, bye-bye. Sige po.
magpasama na lang po kami kila nanay po ngayon po. Okay. Tara. May klase ako, ma'am. Marinig yung boses. Ano ba ang kahalagahan ng toldang tipanan sa Tagalog? Ano ba ang kahalagahan ng toldang tipanan para sa atin? So nakita natin na kapag pinag-usapan natin yung toldang tipanan, sabing ganyan, dito sabing ganyan yung purpose is place of divine human encounter. So, iyan yung binigay na description sa atin. Kuhanin man natin ito sa isang tawag diyan, Bible Dictionary, ang ibinibigay sa atin ito. Ibig sabihin meron siyang layunin. Dahil ang layunin ng toldang tipanan ay para magkaroon ng lugar na kung saan mayroong encounter ang tao sa Diyos. Okay? Mayroong encounter ang tao sa Diyos doon sa toldang tipanan. So, ibig sabihin, kung iyon pala ang kahulugan ng toldang tipanan sa atin, ibig sabihin every time na tayo ay, sa panahon natin ngayon, every time na tayo ay nasa lugar ng toldang tipanan, dapat mayroon tayong experience, divine experience sa ating Panginoon. Kaya ang unang bagay na dapat nating tanungin sa mga nangyayari sa atin sa panahon ng ating pagsamba sa Panginoon, meron ba tayong tinatawag na divine experience or encounter sa Panginoon? So, maliwanag na ipinakikita na yung isang malalim na kahulugan nito na sa panahon natin ngayon, yung tinatawag natin na eternal significance nito, ay yung tinatawag na yung tahanan ng Diyos na kung saan tayo ay nandoon. Do we have that particular experience sa Panginoon? So, ibig sabihin, iyon ang first na dapat nating makita. Ibig sabihin, yung spiritual being natin dapat mayroon tayong tinatawag na encounter. So, pangalawa, ang sabing ganyan, yung toldang tipanan daw or yung tent of meeting is a center of sacrifice and worship. So, pagka sinabi natin yung sacrifice and worship, ito ay isang lugar na doon tayo nagbibigay ng ating sakripisyo at pagsamba sa Diyos. Na kung papansinin natin, syempre, sa lumang tipan, pag pinag-usapan natin yung sacrifice, hindi natin maiaalis na mayroon tayong mga inihahandog na hayop. Kaya nga, iba't ibang klase ng hayop yung inihahandog doon dahil kasi depende iyon kung ano ang dapat natin hingian ng tawag dito ng pagtubos. Kaya nga yung iba gumagamit ng kalapati, yung iba gumagamit ng tupa. Kasi nakadepende iyon kung ano yung dapat na linisin at ayusin sa atin. Okay? Iyon ang nakalagay dito sa Leviticus at saka sa Deuteronomy. So pag pinag-usapan natin ng worship, kasi
Meron bang kaibahan ang sacrifice and worship? Although kung titignan natin, ang sacrifice is also a form of worship. Pero pagka pinag-usapan natin yung worship, ang ibig sabihin kasi ng worship sa isang malalim na kahulugan, it is stepping down, stooping down from a particular height. So, ibig sabihin, pag nag-stop down, ibig sabihin bumababa ka. Yun ang ibig sabihin ng stop down. So, ibig sabihin, tayo, kapag tayo nag-worship sa Panginoon, ang ginagawa ng Panginoon, nag-i-stop down siya sa atin. Ibig sabihin, binababa ng Panginoon yung kanyang level para maabot natin kung sino siya at saka kung ano siya. Kaya nga ulitin ko, ang tanong lang dito, kapag tayo, nandirito tayo sa tent of meeting, ibig sabihin, nakikita ba natin at nararamdaman natin na ang Panginoon ay bumababa sa level natin? Kaya nga kung papansinin natin as we worship, hindi ba meron tayong nararanasan, meron tayong nararamdaman. At isa dun sa mga nararanasan at nararamdaman natin, yung kung minsan may feeling tayo na parang merong malamig, parang meron mainit, parang lumulutang ka, napapaiyak ka. So those are manifestations na nakikita natin that God really stops down. Ibig sabihin bumababa siya. Inile-level niya ang kanyang sarili sa atin kasi ipinararamdam niya sa atin na nandoon siya kasama natin. Kaya nga when we talk about the tent of meeting, ang theological meaning niyan, sabi ganyan, God dwells among His people. Kaya nga yung Emmanuel concept, yung tinatawag na nung ipinanganak ang Panginoong Hesus, ang sabing ganyan ni Gabriel, ang sabi niya ganan, tawagin ninyo siyang Emmanuel sapagkat sumasa inyo ang Diyos. Kaya tinawag ang Panginoong Hesus nung nakita siya, sinabi na tatawagin siyang Emmanuel. So ang ibig sabihin ng Emmanuel, God is with us. Kaya nga yung God dwells among His people, ibig sabihin totoo na ang Panginoon ay nakikipamayan o kasama nating nabubuhay. Kaya nga kung ibig sabihin, pag pinag-usapan natin ang tent of meeting, ibig sabihin nandoon ang Panginoong yung Spirit of God ay hinahayaan niyang nararanasan tayo nito dahil kasi iyon ang tinatawag na yung essence ng ating worship sa Panginoon. Dahil iyon nga yung gustong maranasan natin ng Panginoon sa Kanya. Yung meron tayong karanasan sa Kanya. And aside from that, sabing ganyan, yung theological meaning ng tent of meeting prefigures Christ. So, ibig sabihin, ang toldang tipanan o yung church mismo sa panahon natin ngayon ay ipinakikita na ito ay yung lugar na kung saan makakasama natin ang Panginoon. Kaya nga dito ngayon lumalabas na gaano ba natin kamahal ang church? Kung ang church ay sumisimbolo sa katawan ni Kristo, ang tanong ngayon, paano natin ipinakikita yung pagmamahal natin pagdating sa church? Kaya nga mayroon mga salitang, I love my church. I love God. I love Jesus. Sunod, I love my church. Bakit? Kasi ang simbolo ng tent of meeting, na kung kukuhanin sa ating level, ibig sabihin, ito ay yung church natin. Okay? Ibig sabihin, spiritually, ito yung church natin. Kaya, papaano natin itong binibigyan ng pagpapahalaga para sa atin? Kaya nga, kung papansinin natin, although ganitong ipinakikilala sa atin, yung tinatawag na yung tent of meeting, ibig sabihin, ganyan kasi nilang kinikilala yung tolda. Ibig sabihin, yung kung nasaan nandoon yung tinatawag natin na kaban ng tipan. Ibig sabihin, yung Ark of the Covenant. Okay? Kaya nga sabing ganyan, binabalikan lang natin dito, the laws in the Pentateuch are diverse but can be grouped into 5 categories. Yung moral law, civil law,
So, yung ceremonial law, dietary law, purity law, social and humanitarian law. So, kung titignan natin, balikan natin, sorry. Ano ba yan? Mali na ako ng pindot. Sumobra na ako ng pindot. Tapos na tayo dito eh. Ito sa 10th of May. So, balikan lang natin itong the laws in the Pentateuch. So, meron tayong moral law. Ibig sabihin, pag sinabi bang moral law, ano ang mga bagay na makikita natin sa moral law? So, base sa ating discussion, pag pinag-usapan natin ang moral law, ibig sabihin ito yung universal ethical principles. Ibig sabihin, kung ano ang batas natin pagdating sa ating moralidad, ibig sabihin, iyon ang batas natin sa buo. Ibig sabihin, ng buong daigdig. Iyan ay pinaniniwalaan na dapat sinusunod ng tao. Kaya nga ang example natin pagdating sa moral law ay yung 10 Commandments. And then yung isang description dyan, sabing ganyan, timeless ang nature ng moral law. So ibig sabihin, kung paano tinitignan iyan sa lumang tipan, ganon din yan tinitignan sa panahon natin ngayon. So, pag sinabi nating civil or yung judicial law, ito yung batas na binibigay sa atin ng ating gobyerno. So, ibig sabihin, kaya nga sa Romans 13, ibigay kay Cesar kung ano ang nararapat para kay Cesar. So, ibig sabihin, kung kailangan natin bigyan ng pagsunod, kung sino man ang namiminuno sa atin, ibig sabihin, nandoon na dapat ang ating loyalty and obedience ay nandoon sa kanila. Kaya dito natin makikita yung kahalagahan na alam nating sundin kung sino ang namiminuno. Kasi mayroong bahagi ng civil law o judicial law na ibinibigay sa atin ng Pentateuch. So, ibig sabihin, pag binasa natin ang Leviticus, Deuteronomy, at saka yung Numbers, nandoon na makikita natin yung mga batas na yan. Kaya nga, mayroon mga kanya-kanyang pagpapakita ng mga dapat sundin ang mga tao sa unang panahon. Kasi nga, ibig sabihin, hindi naman dapat na tayo bibigyan ng civil law. Kung si Adan at saka si Eva ng panahon nila, ay alam nilang sundin kung ano yung batas na binigay ng Panginoon. Pero dahil kasi nagkasala sila, ibig sabihin, nawala sa kanila yung, iyon nga dahil sa kanilang ginawa, kaya't nagkaroon tayo ng tinatawag na civil law. Kasi meron tayong mga bagay na kailangan pa ba ang ibang tao na magbigay sa atin, mag-impose sa atin ng mga batas para tayo sumunod? For instance, hindi ba pagdating sa pagkakasal, binigay doon sa utos na iyon na hindi mo pwedeng iwan hindi ba ang batas doon, kapag kayo ay kinasal, pag kayo ay nagsama, hindi na ito pwedeng paghiwalayin ng tao. So, ibig sabihin, makikita natin na mayroong mga ganong klaseng batas na kaya iyon ibinigay kasi mayroong mga bagay na katigasan ng ulo ang tao, kaya kailangan na magkaroon ng batas sa panahon natin ngayon. Parang ganito. Bakit tayo nagkaroon ngayon ng batas na bawal lumalabas na yung mga kalalaki na nakahubad sa kalye? Binatas na ngayon yan. Bakit kinakailangan na ang pag-iingay o kaya ang inuman ay kinakailangan nasa loob ng bahay, hindi pwede sa labas? Bakit kinakailangan na kapag alas 10 na, yung mga minor de edad ay kailangan na nasa loob ng bahay, hindi na po pwedeng nasa lansangan? So, ibig sabihin, iyan ay mga halimbawa ng tinatawag natin na civil law. Bakit? Bakit binibigay ngayon ang mga ganong klaseng batas? Kasi, isang bagay lang ang pinakita roon na tunay nga hindi marunong sumunod ang tao. Kaya nag-impose ng ganong klaseng batas. Kaya nga iyon ay batas pantao. Kung titignan natin, sabing ganyan sa civil law,
governs Israel's society and legal system. So, ibig sabihin itong batas na ito ay nanggaling ito sa gobyerno, nanggaling ito sa legal system na mayroon ng bawat bansa. Kaya dito natin makikita na pagdating sa civil law, yung social justice ang magiging batayan nila para ikaw ay kasuhan o kaya naman ay papalaya. Mayroong penalty pagdating dyan. Ibig sabihin, may particular time na ikaw ay makawala dito o kaya ay mapalaya. Pero kumpara dito sa moral law, ibig sabihin, kapag ka ikaw ay nagkamali pagdating dyan, ang sabing ganyan sa atin ng Biblia, magawa mo man ang siyam, pero ang isa ay hindi, nagkasala ka pa rin. So, ibig sabihin, anong kaibahan ng moral law sa civil law? Ibig sabihin, very strict pagdating sa moral law. Dahil magkamali ka ng isa, siyam ang nagawa mo, baliwala ang lahat. Sa civil law ay hindi. Dahil may katapatan lahat ng bagay na gagawin mo dyan na bawal. Excuse lang muna ha, inom lang ako. Ito na po at medyo na-istorbo na ako talaga ng lalamunan. Kati ng lalamunan. Okay, pagdating naman sa ceremonial law, sabing ganyan, regulates worship, sacrifices, priesthood, festivals. So kung papansinin natin sa Israel, mayroon silang iba't ibang klase ng tinatawag na ceremonial law. At isa doon ay yung mahal na araw, yung Feast of Weeks. Feast of Weeks, yung Hanako. Ano yung Hanako? Iyon yung Feast of Lights. So, ibig sabihin sa kanila, sagana ang bansang Israel pagdating sa iba't ibang klase ng ceremonial law. At sa kanila, mayroong nire-require na particular animal or object na dapat nilang ihandog sa panahon ng ceremonial law. Kaya violation para sa kanila na kapag ka naghandugan sila, mali ang kanilang inihandog kasi mayroong qualifications and criteria yun dapat nilang inihahandog o kaya yung kanilang ino-offer. Kaya kung titignan natin doon sa tinatawag na sa panahon natin ngayon, ibig sabihin paano nating tinitignan yung ceremonial law. Buti na lang sa panahon natin ngayon walang ceremonial law. Pero kung papansinin natin, mayroong mga bagay na ginagamit tayo pagdating sa ceremonial law. Ano po yung mga bagay na ginagamit natin pagdating sa ceremonial law? Hindi ba ang nagiging ceremonial law sa atin ay yung pagbibigay natin ng ikapo sa church o yung tinatawag natin na tithes. So, ibig sabihin, bahagi iyon ng ceremonial law. Ibig sabihin, sila, ino-offer nila ay mga animals. Pero sila rin ay nag-offer ng kanilang first fruits. Ibig sabihin, yung unang ani nila, every time na sila ay aani, yung unang ani nila, ibig sabihin, binibigay nila iyon sa Panginoon. Kaya kung papansinin natin, ganoon yung paraan ng kanilang pag-support pagdating sa gawain sa Lumang Tipan. Pero sa panahon natin ngayon, ang ginagawa natin, hindi ba?
meron tayong tithes, meron tayong offering na ginagawa pagdating sa loob ng church. Kaya nga, ibig sabihin, tayo, kaya naging equivalent ng ating tithes. Although sa kanila, iba pa rin yung tithes. Okay? Iba pa rin yung mga ino-offer nila ng mga animals at saka ng first fruits. Pero sa atin, ang ginagawa lang natin, hindi ba? Yung pagbibigay lang ng ating mga ikapu o kaya ng offering. Na tayo converted sa atin yung yung offering natin, kino-convert natin ito in money. Pero kung papansinin natin, mayroon tinatawag na ceremonial law. Kaya kung susundin natin talaga kung ang batayan ng Biblia, pagdating diyan sa ceremonial law, sa konsepto natin, makikita natin na mayroong kulang pa rin sa mga bagay na binabahagi natin para sa Panginoon. Bakit? Kasi hindi natin nagagawa lahat sa panahon natin ngayon kung ano ang ceremonial law. Kaya para sa kanila, hindi ba? Kung papansinin natin yung red heifer, bakit nung nakita nila nitong September na yung red heifer ay mayroon isang balahibo lang na nag-iba, hindi siya kulay pula. Hindi natuloy yung paghahandog nila. Bakit? Kasi meron silang criteria kung ano yung kanilang ihahandog. So, ibig sabihin, maliwanag ngayon na sumusunod sila. Itali mo. So, ibig sabihin, maliwanag na sumusunod sila sa tinatawag na kung ano ang requirement pagdating dito sa ceremonial law. Okay? So, pagdating sa dietary laws, sabi ganyan, meron tayong clean and unclean foods dito sa Leviticus 11. So, ibig sabihin, kaya nga dyan ipinagbawal yung kakainin mo yung hayop, lalo na kung ang paa niya ay, anong tawag dito? Yung katulad ng paa ng baboy. So, ayun, isa yun sa mga criteria na hindi nila dapat kainin. Kapag ka ang paa ng baboy paa ng hayop ay kapareho nun sa paa ng baboy. Yung bitak, nakabitak. Di ba yung paa nila, magkahiwalay na ganyan? Di ba? So, ibig sabihin, iyon ang titignan. Kung ikaw ay kakain ng baboy, iyon ang, baboy. Bakit ba baboy lagi ko sinasabi? Kakain ka ng hayop, tignan mo yung mga bagay na iyon. Bakit nga ba ipinagbawal ang bakit nga ba ipinagbawal ang dugo? Kasi alam nila na ang blood is actually carrier of bacteria and virus sa katawan ng tao, sa katawan ng hayop. So, blood is the carrier of bacteria and virus. So, ibig sabihin, alam ng Panginoon kung ano ang mayroon dun sa composition ng mga hayop na yon. Kaya, ipinakita, di ba, dun sa Book of Acts, ipinakita kay Peter kung ano yung, sa kanyang panaginip, kung ano yung mga hayop na marumi at saka yung pagkain na hindi dapat kainin. Pero right after that, sinabi din sa panaginip na ano man ang mga bagay na tinanggap mo ng mayroong pasasalamat ay tignan mo siyang malinis. So, ibig sabihin, mayroong mga ganon. Kasi, dito natin makikita na pagdating sa batas na mayroon sa Pentateuch, bahagi ang pagkain na binigyan ng batas ng Biblia. So, letter E, sabi ganyan yung purity law. Ibig sabihin, sa kanila mayroon na, hindi ba mayroon sa kanila na kapag ka ang babae ay mayroong menstruation o panahon ng menstruation, hindi ito dapat abihan, hindi ito dapat sipingan. Mayroong ganyang mga batas na nakalagay dito sa Deuteronomy at saka sa Leviticus. Bakit? Ritually kasi, unclean ang babae kapag ka sa ganong panahon. Kaya nga mayroong utos na kahit yung mga inupuan ng babaeng mayroong monthly period ay hindi mo pwedeng upuan dahil ikaw ay ipapalagay na marumi ng society. So, ibig sabihin, mayroon silang ganong klaseng batas. Kaya sa kanila automatic, alam ka agad na mayroong monthly period ang babae. Ang tanong ko lang, bakit nga ba nila alam na mayroong monthly period agad ang babae?
Huwag mo nang galawin Sige yun. nga po. Sino po sa inyo ang nakakaalam na paano nalalaman sa kanila na mayroong monthly period ang babae? Sino po ang gusto sumagot? O sino pong nakakaalam? Medyo usapang madumi po ito ha, kasi monthly period ng babae. Medyo ang affected lang dito, kami dalawa lang ni Pastora Joanne. Pastora, siguro po, para sa akin, nung panahon wala pa po mga sanitary napkins, tumatagos po Okay. siguro yung ano nila, yung dugo. Feeling ko lang po yun kaya nalalaman kung may monthly period o wala ang babae. Unang panahon. Okay. Thank you po sa sagot ninyo. Actually po, yung sagot ninyo, it really makes sense. It really makes sense. Bakit po? Totoo yun, nung panahon na yun. Wala pa kasing sanitary napkin. And even yung paggamit po ng mga underwear nung panahon na yun ay wala din. Sa kanilang panahon. So, kung titignan mo nga naman, ibig sabihin tayo, experience natin. Yung pong mga may asawa na dito, siguro po, may asawa na ba ang mga nandito? Si Brother Joey may asawa na po. Yes po, Pastora. Okay, thank you. Si Kuya Arlan may asawa na po. Meron na po, Pastora. Okay. So, kaya ako to tinatanong, kayo alam ninyo kapag mayroon yung mga Nahirapan asawa siya ninyo, ibig maglakad. sabihin nasa monthly period. Yung Diba? kapatid mo. Ang unang manifestation Ng paa nito niya. kasi nagkakaroon Pati ng hormonal imbalance ang Paano babae. magmamarch So, ang tendency graduation? mainit ang ulo. Si Mangot, pag mayroong monthly period. Pangalawa, iba po ang Pahinga po. amoy ng babae kapag mayroon. Kaya kinakailangan na mayroong sanitary napkin kasi iba ang amoy. So, ibig sabihin, obviously, sa kanilang panahon, kapag walang sanitary napkin ng babae, ibig sabihin tumutulo. Tutulo po siya. Lalo na kung nasa pangalawang araw. Kaya medyo nakakadiri ng konti usapan natin ngayon, pero we really need to talk about it because we are talking about purity laws. Dahil ritual ito sa kanila. Kaya nga ang nakalagay dito, leprosy at saka bodily fluids. So pag sinabi nating bodily fluids, ito yung menstruation ng babae. Kaya sa kanila, kapag ang babae ay mayroon, hindi mo siya pwedeng tabihan. Hindi mo siya pwedeng sipingan, lalo na. At hindi mo pwedeng upuan yung kanyang pinanggalingan. Kasi obviously, kapag ang babae meron, tapos yung inuupuan niya, siguradong magkakaroon ng stain yung inupuan ng babae. That's why it's easy for them to identify na yung babae ay mayroon. So, yun po yung isang dahilan doon. At saka, ayun na nga, iba nga kasi ang amoy kapag mayroon ng babae. Kaya para sa kanila, you really need to isolate yung mga babae sa kanila kapag mayroon. So, ganun ang nangyayari sa kanila. And then letter F, we have the social and humanitarian laws. Dito, pansinin po ninyo sa Book of Acts, nung mamili po ng mga lalaki para na mamuno sa iglesia, hindi ba nagkaroon ba sila ng pilian kung sino ang maglilid doon sa mga tawag dito, sa mga widows? So, ibig sabihin, sa kanilang kultura, kapag ang babae sa kanila ay biyuda, ibig sabihin, sa kanila, binibigyan nila ng pansin yung mga iyon at binibigyan nila ng care. Para bagang sa atin ngayon, yung tinatawag natin na yung bahay ampunan, although tayo kasi, yung bahay ampunan natin is only intended for children. Pero meron tayong home for the aged. Tama po ba? So, ibig sabihin sa kanila,
very strict sila pagdating doon sa tinatawag na home for the aged. Bakit? Kasi sa kanila, magiging mamumuno doon sa paglilid ng mga kababaihan na ito na mga solo o kaya wala ng mga asawa. Ibig sabihin, meron pa silang batayan. Tawag dito, spiritual characteristics ng magiging leaders na mag-handle pa rito. So, ibig sabihin, mahalaga sa kanila yung tinatawag na spiritual stability ng taong mag-handle ng mga babaeng balo para sa kanila. Bakit? Kultura kasi nila iyon. At iyon ay bahagi sa batas na mayroon sila. Kaya nga sa kanila, hindi hindi na-iitsapwera. Ibig sabihin, hindi na-isolate sa kanila yung mga may edad. Bakit? Kasi mayroon sila kaagad kini-create na ministry para sa mga olds. Kaya tayo, meron ba tayo sa church natin? Tayo ba meron tayong department para doon sa mga senior citizen? Kasi kung sa kanila, sa kultura, sa Biblia, dito sa Pentateuch, mayroong kinalulugaran, mayroong ministeryo para sa mga may edad. Parang tayo kasi meron pa tayong ganito. Pwede ko bang marinig yung inyong comment pagdating dito? Sino po sa inyo ang mayroong ministry para sa mga senior citizen? Meron po ba sa inyo na may ministry para sa mga matatanda? Oo. So, ibig sabihin, iyan pa yung isang mga bagay na hindi natin nabibigyan pansin pagdating sa church. Kaya ang tendency, yung mga matatanda natin sa loob ng church, ang ginagawa nila, less involvement. Bakit? Wala kasi tayong nakalaan na ministeryo para sa kanila. Kaya nga, dito po sa church, hindi ko po sinasabing perpekto ang Tabernacle of Praise and Worship. Marami pa rin pong kulang dito sa church namin. Sa gawain po natin dito. Pero ano po yung mga bagay na ibinibigay namin pagdating doon sa mga mayroon ng edad? Sila po ang ginagawa namin mga intercessory prayer. Kasi yan yung kapag ka natulog ilang oras na lang. O edi pagka nagising sila ng alas 3, simulan na nilang manalangin. Di ba? So, ibig sabihin, meron tayong po pwedeng ministeryong ipagkaloob sa kanila. In that sense, ibig sabihin, somehow, nagkakaroon tayo ng mga departamento. Kaya nga natin tinitignan itong Pentateuch na ito, itong mga batas na ito, para somehow makita natin kung paano tayo makapag-create ng ministry nang nakaayon sa kung ano ang mayroon tayo sa Biblia. Okay? So, dito po, mayroon tayong tinatawag din na case law versus apodictic law. So, sabi pong ganyan, pag pinag-usapan natin yung case law o yung casuistic law, ang sabi pong ganyan sa definition, laws stated in conditional. Ito yung mga conditional na binibigay ng Panginoon sa atin. Ibig sabihin, ito yung mga batas na binibigay na mayroon siyang tinatawag na if. Kaya nga sabing ganyan, sa Luke, di ba doon sa mga, sa Beatitude, yung Beatitude na nakasulat dito sa Matthew, kung ikukumpara ninyo sa Beatitude na nakalagay dito sa Luke, pansinin ninyo yung sabing ganyan dito sa Matthew, blessed are, ganun ang nakalagay. Pero pagdating dito sa Luke, ang nakalagay, if. So, ibig sabihin, kung. Kaya yung lahat ng batas na mayroon tayo sa Biblia na nagpapakita ng kung, yung katulad dito sa Exodus 20, verse 21. So, buksan nga po natin ang ating mga Biblia dito sa Exodus 20, verse 1. Sige po. Pakitignan po ang Exodus 20.
O yung pong nakahanap, pakibasa. Yung una pong nakahanap, pakibasa. Meron na pong nakakita. Ako po, Pastora. O, sige po. Sa Exodus 22 verse 1, if a man steals an ox or a sheep and slaughters it or sells it, he must pay back 5 head of cattle for the ox and 4 sheep for the sheep. Okay. So, ang sabing ganyan, if, tama ba? So, ibig sabihin niyang batas na yan ay isang case law o casuistic law na ang ibig sabihin, kapag ka ginawa mo ang isang bagay na yan, mayroon siyang magiging effect sa'yo. Kaya nga, ang ibig sabihin ng casuistic law, cause, from the word cause. Kapag ka ginawa mo yan, ito ang mangyayari sa'yo. Kapag ginawa mo ito ang mangyayari sa'yo. Iyon ang ibig sabihin ng case law or casuistic law. Na kapag ginawa mo yan, ito ang mangyayari sa'yo. So, ibig sabihin, pinakikita sa'yo sa atin ng Panginoon na yung mga bagay na ginagawa natin, mayroon iyan nagiging resulta sa atin. So, yun siya. Kaya nga sabi ganyan, yung characteristics ng casuistic law, sabi ganyan, practical and situational. It deals with specific cases common in ancient Near Eastern law codes. So, ibig sabihin, bakit kaya ibinigay sa atin ng Exodus 22 verse 1? Bakit kaya ibinigay sa mga Israelita yung 22 verse 1? Ibig sabihin niya mga batas na yan. Kasi ibig sabihin dito natin makikita na lumalagpas na yung mga tao, specifically ang Israelites, doon sa mga hangganan na binibigay ng Diyos pagdating sa batas. Kaya dito natin makikita na yung batas na ibinigay sa atin ng Panginoon, mangyayari lamang na ito ay baguhin o kaya gawing specific sa atin ng Panginoon yung kanyang pinag-uutos. Dahil kasi ang nangyayari sa atin, lumalagpas na tayo doon sa kung ano ang ine-expect ng Panginoon sa atin. Kaya nga marami tayong makikita na batas dito sa pinag-aralan natin sa Pentateuch na dapat nating makita kung para sa atin ba iyon o hindi. Kaya nga, pagdating sa apodictic law, sabing ganyan, absolute commands with no conditions. Ibig sabihin, itong batas na ito, katulad ng nakalagay, sabing ganyan, you shall not murder. Honor your father and mother. So, ibig sabihin, ano siya? Absolute law. Ibig sabihin, pagka ginawa mo yun, yun na. Wala ka ng choice. Wala ka ng pagpipilian. Yun na. Kaya nga ang characteristics niya, sabing ganyan, direct, universal, unconditional. Tapos sabing yan, often moral and religious in nature. Unique emphasis in Israel's covenant law. So, ibig sabihin, makikita natin pagdating sa apodictic law. Ibig sabihin, sa ayaw at sa gusto mo, dapat mo siyang sundin. Iyon ang apodictic law. Pag kinuha natin yung case or casuistic law, parang ganito. Kapag hindi mo ginawa yan, hindi kita bibigyan ng baon. Kapag hindi ka nag-aral ng mabuti, hindi kita bibigyan ng reward. Yun ang ibig sabihin ng casuistic law. Ibig sabihin, meron kang choice. Meron kang choice. Pero pag pinag-usapan natin yung apodictic law, absolute siya. Yun na siya. Wala na. Kaya pag sinabi ng Panginoon na thou shall not have other gods before me. Iyon na yun. Iyon na yun. Hindi na tayo pwede pang magsabi ng if. Yung bang, Lord, paano kung ganito? Wala nang ganon pagdating sa Panginoon.
Kaya maliwanag ngayon yung kaibahan at makikita natin na pagdating sa sa lumang tipan, makikita natin yung pagdating sa batas, iyon ang mga bagay na titignan natin. Ito ba ay mayroong pinagpipilian ang Panginoon para sa atin? O ito ay isang direktang utos ng Diyos sa atin? Kaya kung sinabi ng Panginoon na, be holy for I am the Lord your God is holy. Case law ba yun o apodictic? Apodictic. Apodictic siya. Kasi ibig sabihin, iyon na yun, wala ka ng pagpipilian. Okay? Kaya nga, tignan natin. Kung minsan kasi, nagko-quote tayo ng mga verse sa Bible, ng batas ng Panginoon. Pero tignan natin, apodictic ba yon o case law? Kasi kapag iyon ay case law, ibig sabihin, meron ka mga bagay na pagpipilian pa rito. Sabi ng Panginoon sa Malakias, Naka-unmute. turn your face to me and I will turn my face to you. Apodictic o case? Turn your face to me and I will turn my face to you. Apodictic ba to o case law? Case po, case. Case law. Ulit po. Turn your face to me and I will turn my face to you. Apodictic ba to o case law? Case law po yan. Okay. Kanya-kanya kayong sagot ngayon, ha? So, may nakalagay na case law. Okay? Bakit siya case law? Kuya Jerome, bakit siya case law? Bakit din siya case law, Pastora Joanne? Kasi po parang may ano siya, may kondisyon po na pag sabi ng Panginoon, pag gawin nyo ito, gagawin ko rin ito, yung ganun po ba? Hindi po siya absolute talaga na batas na dapat sundin. So it's up to them to follow or not. Parang ganun po. Eh, si Kuya Jerome, anong sagot mo? Bago ko kasi po, pwede namang hindi tumingin yung tao sa kanya. Totoo yun. So, ibig sabihin, mayroon choice ang tao kung iharap niya yung mukha niya sa Diyos o hindi. Okay? Kaya nga ang sabi doon lang sa magta-turn ng kanyang face sa Panginoon, doon niya lang din iharap yung kanyang face sa iyo. Parang ganito yun. Kung ayaw mo, wag mo. Kuha po ninyo. So, ganun siya. Pagdating sa pala case law, kung ayaw mo, wag mo. Hindi kita pagpapalain. Ganun ang ano ng Panginoon. Kaya nga kung papansinin natin sa atin, normally binibigay ang case law. Ibig sabihin, dito natin makikita kasama ba tayo sa batas na to o hindi. So, ibig sabihin tayo ngayon ang makakakita kung kasama tayo sa batas na binibigay ng Diyos o Hindi hindi. yata. Kasama ba tayo doon sa batas o kaya sa utos na yon? Kaya nga kung papansinin natin, nung kay Abraham, nung inutusan siya ng Panginoon na pumunta siya sa bundok ng ng More, na kung saan doon niya inhandog sino ba to? Si Isaac. Ibig sabihin makikita natin na iyon ay hindi kahit na ito ay isang case law para kay Abraham. Pero maintindihan natin na iyon ay hindi para sa atin. Dahil kasi iyon ay isang tawag dito, isang model ng pagpapakita ng pagsunod ng Panginoon para sa atin.
So, yun po yung mga bagay na yon. Kaya, dito makikita natin ngayon, ulitin ko, mayroong mga batas na pwede siya para sa atin. Pero pagka sinabi kasing apodictic law, iyan ay global. Ibig sabihin, iyan ang utos ng Panginoon na para Para sa sa mga tao. Pero parang pagdating moral dito sa law. case law, dito natin makikita kung para sa atin ba ito o hindi. Kaya ang usapan lang dito, sa atin yung gusto nating sumunod o hindi. Kaya nga ang tanong, dun ba sa utos ng Panginoon kung ito ay case law, susunod ka ba o hindi? Kung ito man ay para sa kanila, susunod ka rin ba o hindi? Ganyan po ang pinakikita sa atin pagdating dito sa case law and apodictic. So, ito na po tayo ngayon. So, ako po ay medyo nahihirapan na sa aking pagsasalita at iniihit na po ako ng ubo. So, ganito na lamang po ang gagawin natin. Kayo po ay, ilan po tayo rito? Kayo po ay 7. Sa 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kayo po ay 6. So, meron po tayong gagamitin dito sa Genesis 12 to 15, Genesis 27 to 31, Genesis 39, medyo marami to 50. So, ano po yung pinakikita rito? So, meron pong buhay dito si Abraham, si Isaac, si Jacob, at saka si Joseph. So, ibig sabihin, Pastora Hope, pwedeng paki-break out sila. Kaya ba? Pastora Hope? Okay. Ibi-break out kayo. So, ibig sabihin, bibigyan ko kayo ng, ang oras ay 8, mag-8:40 na. So, bibigyan ko kayo ng 10 minutes. 10 minutes. Nasa sa inyo iyan kasi alam kong mayroon na kayong alam na kwento pagdating dyan. So, sa Genesis 15, iyon yung group 1. Genesis 12 to 15, group 1. Genesis 27 to 31, iyon ang group 2. Genesis 39 to 50, iyon ang group May 3. Tagalog Bible dyan, Mama. So, ibi-break out room po kayo ni Pastora Hope. Mag-join kayo kapag ka nakita ninyo yung word na join sa ano ninyo. Sa laptop ninyo, kung naka-laptop kayo, kung sa cellphone, mag-join lang kayo. So, after 10 minutes po, sige, bigyan ko kayo ng 8:40, 20. Kaya ang 10? Kaya ba ang 10? So, ano po ang titignan ninyo dyan? So, yung buhay po ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, at saka ni Joseph. Kaya kung kanino po matatapat yung mga tao na nandirito, iyon po ang titignan ninyo. So, yung pangalawa, yung pangako at saka yung pakikipagtipan ng Diyos kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, at saka kay Joseph. So, iyon po ang hahanapin ninyo, ano? Yung pangako at pakikipagtipan ng Diyos sa kanila. Pagkatapos, may pagkakahawig ba o pagkakatulad ang 3 patriarko sa Genesis? Ibig sabihin, siyempre kapag ka nag-aral, binasa na ninyo iyan, ulitin ko, 20 minutes lang ha. Meron bang pagkakatulad yung kanilang mga buhay? Ang paggaganahin niyo po dito, yung alam na ninyo pagdating sa kanila. Kaya, Pastora Hope, ready na?
ano yung sa ah, hello, Pastor. Pastor Jerome, Po, Pastor Sandy. parang Ano? mahina yung boses niyo, Pastor. Hello, Pastor Sandy. Hello. Rinig. Hello, Pastor. Rinig po ako. Medyo mahina lang. Ano ba yung ating ano? Ano ba yung ating Parang ano ata, Pastor, yung pang-third ata, yung may pagkakawig ba o nakakatulad. sino yung ating number 3 tayo, no? No po, number 3 tayo. Meron ba naka-assign kung sino ang kanino? O lahat sila, Abraham, i-compare ko lahat. So, parang sasagutin po ata natin lahat yung may nakatulad po ata silang lahat. Okay. Okay. Sige po, umpisahan niyo po yung English. Hindi ko po kasi masyadong activity na po. Yung pangako kasi, sa tingin ko yung pangako at saka pagkikipagtipan, pare-pareho eh. Kasi isang ano yan eh, pamilya siya. Opo. Una kay Abraham, tapos kay Isaac, Jacob. Ito tatlo lang na to, no? Si Joseph kasama ba dyan? Andar na siya kay Jacob eh. Yung tatlo lang po, yung patriarko. Tatlo. Si Abraham, Isaac, sa Jacob. Ano yung particular na pangako na magkakapareho? Yung Siguro Pastor, i-relate din natin yung law, yung mga batas sa panahon nila. ang ano ko kasi yung sa tingin ko yung batas doon yung parang sa case law siya eh. Conditional kung susundin. Kasi nangyari lang naman yung apodictic sa panahon na ni Moises. Pero sa panahon nila Abraham, conditional. Maliban doon sa sa inutos niya kay Isaac, ihandog mo siya sa akin. Yung kaisa-isa at pinakamamahal mong anak. Opo. So, ano po yung mga pagkakatulad po nila? Kaya, Pagkakatulad nila yung sa pangako na ibibigay sa kanila yung yung lupain, yung Kanaan. opo. Yun ang pamana sa kanila. Tapos magiging sila, dadami. Bali, Pastor, makapita ko ng ChatGPT. Daw po, Genesis 39 po kayo, ne? Genesis. Ay, hello. Genesis 30. Akala ko lahat yun. Okay. Oo, bali tungkol na iyan sa kila Joseph na kasi yan eh. Genesis Okay. po, chapter 13. 39 39. hanggang 50. O, tungkol na yan kila Joseph. Diba? Okay. Okay, so check nyo sa Bible muna ninyo. Okay, iwan ko na kayo. Salamat Sige po, po. Pastora. Nalilikaw. Ako din, Genesis 39. Okay. Tapos, sasagutin po lahat kaya yung first, second, third. Ang titignan ninyo dyan, kung yung pangako at pakikipagtipan ng Diyos sa kanila. Pangako at pakikipagtipan ng Diyos sa kanila. Iyon ang hahanapin. Okay po. Salamat po. Okay na, iwan ko na kayo ha. Okay po, Pastora. Sige po.
Hello, Pastor Sandy. Meron nakita mo na? Nagbabasa po kayo ng Binabasa. Genesis na tayo. Sige po. Basahin po muna natin. Yung ito unang matulog. Ano sa'yo, Pastor? Hello, Pastor. Bali, ang Genesis 39 to 50, ang cover niya, Joseph in Egypt, kasama niya si Potiphar. Tapos nakulong si Joseph. Tapos, nung nakabalik si Joseph sa Parao, nakalayas na. Tapos, yung Joseph's brothers come to Egypt. May nakita kayo doon, Pastor, na yung pangako at saka pagkikipagtipan Joseph reveals na himself. particular na in-address kay Joseph. Actually, parang wala namang direkta na sinabi.
Ano po, Oo, yung for kasaysayan lang niya sa pagitan niya at saka ni Potifar, yung asawa. bali parang yung Parang ano na lang siya, yung although hindi nga sinabi diyan, pero yung pangako diyan kasi na nanggaling din sa kanyang magulang eh. kay Jacob po, ano, na Oo, i-bless siya. kay Jacob din nanggaling, doon din nabanggit. Pero dito Ay, sa ito po, 39 wala. Meron ba? yung ano po, sa Genesis 48 to 49. Parang yung covenant ni God nag-continue sa generation nila. Oo, yun ang pangako na ano, Na i-bless yung na dumalo yung ano, yung pagpapalain ko ang yung inapo, yung mga anak. Kasi apo na niya ito eh, po. si Joseph. Ang nakikita kong similarities dito, Paso, yung 'di ba yung nangyari doon kay ano, kay Abraham na sila ay 'di ba tagutom sa Kanaan. Pumunta sila ng Ehipto at nakakuha siya ng pabor. Ito si Jose nasa Ehipto siya eh. Hindi ko natawag sa sagutin mo kaya baka nandiyan. Nawala yata. Pastor? Sino po ba? Yan. Kala ko nawala ako. Tumawag kasi. Bali, yung ano lang pa sa yung story lang ni Jacob, ay ni, ano po, ni Joseph. Tapos yung pakikipagtipan, nag-continue lang. Oo, kasi ano ito eh, yung siniseduce si Jose dito eh. Nasipigan siya ng asawa ni Potifar eh. Opo. Yung may dalang pulot. Tumatawag. At umano siya. Pastor, saglit lang ha. Sagutin ko lang ito. Hello? Okay na, Pastor. Ilabas na, ano po, ilabas na po tayo sa breakout room. Para ko nakabalik po ata tayo sa main room. Ano nangyari? Balik na tayo? Babalik na raw? Opo. Opo. Ano gagawin ko? Ako din, hindi ko to. Leave? Leave po siguro, tapos pasok na lang ulit sa link na sineli lang kami. Teka, alam. Labas daw tayo. Okay. Sige po, maglilib muna ako. Diba? Pangako at saka matinding pakikipagtipan sa atin. Bakit? Nakadepende iyan kung papaano tayong manampalataya at saka sumunod sa Kanya. Kaya ulitin ko, iisa ang pattern pagdating sa pagsunod at saka sa pananampalataya. Pero hindi sila pare-pareho ng pinagdaanan. Pero dito natin makikita na ang Panginoon hindi man pare-pareho ang pinagdaanan. Pero ipakikita niya kung ano yung katapat na katapatan at saka pagpapala na ibibigay niya para sa bawat isa. So lahat sila ay nagantimpalaan ng Panginoon habang sila'y nandirito sa lupa.
So, ibig sabihin, meron tayong makikitang framework dito pagdating sa ginagawa ng Panginoon na kabutihan para sa atin. Kaya nga, yung pinakabalik ng pag-aaral na ito, pagdiskubre na ito, pagkita at paghahambing dito sa mga activities natin na ito, ipinakita na ang Panginoon, ano man ang pinagdadaanan natin, hindi man pare-pareho ang pinagdadaanan natin, pero sigurado ang Panginoon, pare-pareho niya tayong pagpapalain dahil kasi ang tinitignan ng Diyos ay yung ating pananampalataya at saka ang pagsunod. Okay? So, isang simpleng salita na lamang para sa inyo pagdating dito sa pagdiskubre nga natin. Sino yung gustong maunang magsalita pagdating sa pagdiskubre natin? Simpleng salita lang, wag na mahaba ah. Ano ang masasabi ninyo pagdating sa kilos ng Diyos na nakaporma ngayon sa pinag-usapan natin ayon dito sa mga kasaysayan na nakita natin sa aklat ng Genesis? O sige, simpleng salita lang. Simulan natin kay Kuya Aris na nga para magsimula na tayo. Simpleng salita. Sa akin po yung pananampalataya at tiwala sa ating Panginoon. Okay. Yun po yung ko doon. Hindi ko na po explain, alam naman na po natin lahat yun. Okay. Yung Pastora pananampalataya. Joanne. Thank you, Kuya Aris. Pastora Yung Joanne. yung pagpapala ng Panginoon sa mga taong sumusunod sa Kanya. Okay. Si Kuya Sandy. Tapat po ang Diyos sa lahat ng panahon. Okay. Si Kuya Arlan. Ayan po, naunahan po ako ni Kuya Sandy. Pero ayun nga po, tapat at totoo po ang Panginoon kahit po tayo ay nagkukulang. Okay. Si Kuya Jerome. Kapag nangako ang Diyos, gaano man ito katagal na panahon, ito ay kanyang tutuparin. Sure po yan. Kuya Joey, galing nun ah. Kuya Joey. Sa akin po siguro, Pastor, yung tunay na ang Diyos ang may kontrol ng lahat. Siya yung talagang nakakaalam ng lahat. And pag ang Lord ay ito yung binigay niya, ito yung pinangako niya sa atin, ayun yung mangyayari. Amen. Siya ito. Okay. So, tunay nga na ang ating Panginoon ay nasa lahat ng panahon. Diba? Ang ating Panginoon, sa akin, dito sa pinag-usapan natin na ito, ang masasabi ko lang, ang Panginoon ay nasa lahat ng panahon. Kahit anong panahon pa siya. Kahit panahon pa yan ni Abraham o kaya panahon natin ngayon. Ibig sabihin, ang Panginoon hindi nagbabago. Kung paano niya pinagpala si Abraham, si Isaac, si Jacob at saka si Joseph. Ibig sabihin, ganun din ang pagpapalang pwede niyang ibigay sa atin. So, dahil dyan, inihiling ko si Kuya Jerome ang mag-closing prayers para sa atin. Sige po, tayo po yung manalangin. Salamat, Panginoon, sa kadakilaan mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po sa pag-aaral po na ito ay natutunan po namin na tapat ka, mapagmahal ka, at laging tinutupad mo, Panginoon, yung mga promises at covenant mo sa amin at nagpapatuloy ito, Panginoon, hanggang sa bumalik ka, Panginoon, yung muling pagbabalik mo. Salamat po dahil hindi niyo po kami iniiwan, hindi mo niyo kami pinapabayaan. Lagi ka pong nasa amin, Panginoon, at ito po yung aming panghahawakan. Amen. Salamat po sa lahat-lahat. Sa inyo po ang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, photo off na po tayo. Bukas po ang camera. Nasaan na si Pastora Hope? Nandito pa ba si Pastora? Okay.
Okay na, Pastora Hope? Okay na daw, okay. So, sige. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pag-pray nyo na lang ako para Ay, siya nga po pala, meron akong announcement. Sa Saturday po, ay mayroon pong nilaunch na seminar ang Bible School. So, ini-invite ko po kayo. Ito po ay gaganapin sa Magaspak. Word of Hope ba yun? Word of Life. Pastora Hope, Word of Life ba yun? Sa Magaspak. So, isi-share na lang po sa inyo. Halimbawa, kung kayo ay a-attend. So, Word of Life po. So, invited po kayo doon dahil iyon po ay ang church po ang Bible School po kasi ang may pa-seminar noon. So, kung kayo po ay pupunta, malaman lang po namin. Pwede pong dahil